Sa likod ng bawat butil ng mais na ating ginagamit o kinakain, may mga kamay na nagpakapagod, mga magsasakang hindi alintana ang init, ulan at hirap ng buhay. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, sila ba ay sapat na kinilala at tinutulungan? Ito ang kwento ng mga magsasaka ng mais at ang mga dagok na kanilang kinakaharap. Samahan ninyo ako at ating tunghayan kung ano ang tunay na sitwasyon ng mga magsasaka na patuloy na nakikipagsapalaran sa hamon ng panahon at modernisasyon. Isa sa pinakamalaking hamon ng mga magsasaka ng mais ay ang pagbabago-bago ng presyo ng kanilang produkto. Minsan, mas mababa pa ito sa kanilang puhunan. May panahon din na mahal ang bintahan. Pero kadalasan, ito ay mababa. Bukod naman sa mababang presyo ng mais, isa pang problema ang mataas na gastos sa pagtatanim. Mahal ang pataba, binhi at suhol sa mga tao na gagawa ng trabaho. Sa huli, wala na halos natitira sa kanila. Pila ka sako ang abono ang gamit sa isa ka bag na na? Kuan, anong apil sirana, tatlo. Tatlo. Ay, dira, kay sobra man ng isa kaputos na dira. Dahil sa pabago-bago ang klima, maraming pananim ang nasira. Ito naman ang nangyayari kung naaabutan ito ng init. Tingnan naman ninyo, ang kanyang mga bunga ay maliliit kumpara naman sa iba na naaabutan ng ulan. Kahit na may mga programa ang gobyerno para sa mga magsasaka, hindi naman lahat ay nakikinabang. Iilan lamang ang nabibiyayaan. Minsan, ang tulong ay hindi nakakarating sa maliliit na magsasaka tulad nila. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang mga magsasaka ng mais ay patuloy na nagsisikap upang mapakain ang bansa. Ngunit hanggang kailan sila magtitiis kung walang sapat na atensyon at tulong mula sa ating gobyerno?
Ito ang ating hamon. Ang bigyan sila ng nararapat na suporta upang nang sa ganon, bawat butil ng mais ay maging simbolo ng pag-angat at hindi ang pagiging salat.